Ang ating ebanghelyo ngayong Lunes, Enero 29 ay hango kay San Marcos, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 20. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay dumating sa kabilang ibayo sa lupain ng Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ang lalaking ito'y nakatira sa mga libingan. Hindi na siya maigapos kahit tanikala pa ang gamitin. Bagamat madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito. Wala nang nakakapigil sa kanya. Araw-gabi nagsisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan at sinusugatan din niya ng matalas na bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanaw na nito si Jesus. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Sumigaw siya na malakas, "Jesus! Anak ng kataas-taasang Diyos! Anong pakay mo sa akin? Ipangako mo sa ngalan ng Diyos na hindi mo ko pahihirapan." Sinabi niya ito sapagkat iniutos ni Jesus, "Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito." Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Batalyon, sapagkat marami kami," tugon niya. At nakiusap siya kay Jesus na huwag silang palayasin sa lugar na iyon. Samantala, sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nagmakaawa kay Jesus ang masamang espiritu. "Papasukin mo na lamang kami sa mga baboy." Pinahintulutan niya sila kaya't lumabas nga sa lalaki ang masasamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin hanggang sa nahulog ang mga ito sa lawa at nalunod. Tumakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan ng baboy at ibinalita sa bayan at sa karatig puok ang mga pangyayari. Kaya't ang mga tao ay nagpuntahan doon upang alamin ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating nasapian ng mga demonyo. Nakaupo ito, nakadamit at matino na ang isip, at sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa dating sinasapian ng demonyo at sa mga baboy. Dahil dito, nakiusap ang mga tao kay Jesus na umalis siya sa kanilang lupain. Nang pasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasapian ng mga demonyo na siya'y isama niya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya sa lalaki, "Umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo." Umalis ang lalaki at ipinamalita sa buong Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at namangha ang lahat ng nakarinig noon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ang ating faithful reflection ay mula kay Brother Celton Sindo ng Hand of the Sower Catholic Community. Baliw na mensahero ni Kristo. May ganitong linya sa awiting "Sino ang Baliw" noong 1981. Sinong dakila? Sino ang tunay na baliw? Sino ang mapalad? Sino ang tumatawag ng habag? Yaon bang sinilang na ang pag-iisip di lubos o husto ang isip? Ngunit sa pag-ibig ay kapos. Sa Ebanghelyo, kapos sa maraming bagay ang bayolenteng may sapi na sumalubong sa ating Panginoon. Marcos 5:2. Kapos siya sa pag-iisip at sa pagkalinga ng mga taong takot at umiiwas sa kanya. Kapos rin ang kanyang sariling lakas upang makalayang ganap sa isang batalyong demonyong sa kanya'y nagpapahirap. Ngunit nag-cruise ang landas nila ni Jesus at sa kanyang kapangyarihan, pinalaya at pinagaling siyang lubos
nang iniutos niyang sumanib ang mga ito sa may 2,000 baboy at nalunod. Ang nakalulungkot, sa halip na sila'y magpasalamat, si Jesus pa ang kanilang pinalayas. Sino nga kaya sa kanila ang tunay na baliw? Sa pagtatapos ng ebanghelyo, nang hiniling ng lalaking ito na makasama sana siya sa pagmimisyon ng ating Panginoon, hindi siya pinayagan. Sa halip, isinugo siya sa kanyang mga kamag-anak at sa 10 pang mga siyudad, Decapolis, upang sa kanila ipahayag ang kanyang habag at ang kanyang ginawang pagdiligtas. Sa pagwawakas ng awitin ay maririnig din, sa kanyang kilos at galaw tayo ay naaaliw. Sa ating mga mata, isa lamang siyang baliw. Ngunit kung tayo ay hahatulang sabay, sa mata ng may kapal, siya'y higit na banal. Manalangin tayo. Jesus, palayain mo kaming ganap sa aming mga kabaliwan upang maging instrumento sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.